atin ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo nga'y sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa iig ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi.
araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit, magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Okay, isa po muling napakagandang umaga ang aking bati sa inyo mga ka-Hope and Love. Samantalang muling sumapit ang takdang oras na ito ng umaga na kung saan ay tayo ay nagsasama-sama sa isang layunin na tayo patuloy na makaugnay sa ating mahal na Diyos. Muli po, aking ipinapaabot sa inyo ang paanyaya na tayo po patuloy na maglaan ng ating oras at sandali na ating makaulayaw ang ating mahal na Diyos sa pamagitan ng pagbubulay ng kanyang banal na salita. Kaya sa mga naabot ng programang ito ng Hope and Love Ministry, kami po ay umaasang kayo po muli ang aming kasama sa umagang ito upang sama-sama nating pakinabangin ang mahalagang mensaheng ipagkakaloob sa atin ng ating mahal na Diyos. At siyempre, sa umagang ito, patuloy po natin kasama ang atin pong palagi ang kasama, ang atin pong admin, si Pastor Juby Estrada. Gandang umaga sa iyo, Pastor. Bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay. Good morning, Pastor Roosevelt. Good morning po sa lahat ng ating mga viewers. Sana po tayo lahat ay makinabang sa atin pong devotional ngayong umaga. Okay, so salamat po. At siyempre sa umagang ito ay atin rin kapiling ang ating regular na tagapagsalita po rito. Pag dumarating ang araw ng Lunes, salamat sa Panginoon at sa ating muling nakasama, si Pastor Michael Dalida. Good morning, Pastor. Ikaw muna ay bumati sa ating mga taga-subaybay. Good morning po, Pastor Roosevelt, Pastor Juby.
at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mga viewers. Good morning po sa inyo. Napakaganda ng sikat ng araw po rin po ang Panginoon. Amen. Okay, salamat po. At siyempre sa umagang ito ay ating pong kapiling din ang atin pong magsasalin po para po sa mga deaf, ano? At atin pong wini-welcome si Ma'am Lynn Mapardutso para sa kanyang pagsasalin, ano po, para makinabang din ang ating mga deaf. At Ma'am, baka gusto mong bumati muna? Ayun. Okay, so salamat po. Salamat. Okay. So, hindi pa nakarating ang ating isang kasama, si Brother Bernie. Okay, marahil ay maraming mga gawain si Brother Bernie. Anyway, baka mamaya hahabol sa mga minamahal mga kapatid ko. Okay, so tayo po ay magpapasimula ngayong umaga at atin pong inaasahan na ang presensya ng ating mahal na Diyos ang siyang ating maranasan. At tayo'y magpapasimula po sa pamagitan ng panalangin na ipagkakaloob ni Pastor Job Estrada. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po sa isa na namang napakagandang umaga na inyong ipinagkaloob sa amin, na punong-puno po ng pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, aming inaanyayahan ang inyong banal na presensya ang sumaamin samantalang kami po ay makikinig sa inyong mensahe sa pamagitan ni Pastor Michael Dalida. Buksan po nawa ang aming mga puso at isipan na aming maunawaan ang aming devotional at higit sa lahat, ito po ay aming maisakabuhayan. Salamat po na kami inyong sasamahan, ganoon din ang aming mga viewers, na kaming lahat, Panginoon, ay mabusog sa inyo pong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Okay, salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muli po tayong makakapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Po. At isang kagalakan po na makasama po kayo sa pag-aaral na ito. At kasama natin si Sister Lina. Yan. Ang atin din pong pinaniniwalaan ay sa tuwing mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay nariyan din ang ating Panginoon. Ang kanyang pangako ay kung nasaan ang dalawa, o kung meron mang dalawa, tatlo, higit pa, na nagtitipon sa kanyang pangalan, ang kanyang assurance ay naroon siya. So, bagaman ito ay online, ano po, ako po ay naniniwala na ang Panginoon po ay nariyan din sa atin. Ang ganda po ng ating pag-aaralan, mga kapatid. Nandito na po tayo sa serye ng Key to the Storehouse of Heaven. Susi, kung paano ba nating mabubuksan yung imbakan ng kayamanan. Dito sa lupa, yung mga imbakan ng kayamanan ay ino-hold up. No? Yung imbakan po ng kayamanan ng bungsan sinukob ay hindi pwedeng hold upin, kundi may susi po. Binibigay ng Panginoon yung susi. At ngayon pong araw na ito, ang pamagat po ay The Science of Prayer. Ganda na po. The Science of Prayer. Ang ating pong susing talata ay pamilyar po sa atin. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata po ay 17 at 18. Gusto ko pong basahin dito po sa Tagalog. Okay. Sabi po dito, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Pray without ceasing. In everything, give thanks to God. So ito po yung dalawang napakahalagang bagay sa ating buhay. Prayer, at hindi lamang po prayer, mga kapatid. Ito po ay may pasalamat din. Kasi kung minsan puro tayo hingi no? So, magpasalamat din po tayo. At ang pasalamat ay pag hindi lamang po yung kapag tayo sinumpong. Ang pasalamat po ay parang kagaya din ng panalangin. No? Kung gaano tayong kadalas nananalangin, ganun din yung ating pagpapasalamat. Sabi doon ay without ceasing. Kaya nga po nasabi ng sumulat po ng ating pong devotional na ang panalangin ay breath of the soul. Kasi nga, without ceasing. Subukan nyo pong tumigil na sa paghinga, mga kapatid. Ano kayang mangyayari? So, ganun din po sa ating tayong manalangin. Kasing tiyak din po ng pagtigil sa paghinga ang magiging pinsala. No? So, pray without ceasing. Ngayon po sa ating pong leksyon ay ating pinagbubulayan ay tinatalakay po na dito po sa prayer ay merong divine science. No? Divine science. Napakaganda po. Sabi po ay Christ's lessons in regard to prayer should be carefully studied. There is a divine science in prayer. Sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 20, yung ating siyensya ay falsely so-called. At tingnan din po natin yung pinag-aaralan ng ating mga anak. Kahit po minsan sa mga Kristiyanong paaralan, may mga idea na evolution, no? Mga idea na kita nating salungat sa salita ng Diyos, no? Pero mga anak,
sa mga kabataan po natin na nakikinig sa atin ngayon. Ito ang pinakang totoong siyensya na inyong mapapag-aralan. The science of prayer is one of them. So, mapalad po yung mga anak natin nag-aaral sa mga Kristiyanong paaralan. Talagang itinuturo po sa kanila sa paaralan ni Kristo kung ano po yung talagang totoong science. And prayer is one of them. Mga minamahal. Meron pong mga prinsipyo na kinakailangan nating maunawaan tungkol sa prayer. No? Halimbawa ay, what is the true spirit? Ano ba yung tunay na espiritu sa pananalangin? At ang isa pang napakahalaga ay yung pagtsatsaga. No? Pagtsatsaga sa panalangin. Kumbaga meron pong nilalakad ka, yung tiyaga sa pag-follow up, no? At ang Diyos naman po ay willing na makinig at sagutin yung ating panalangin. Meron kasing mga tao na hindi masyadong matyaga, no? Ako parang ganoon din eh, yung po ba mga kapatid na isang sabi mo lang, tama na, parang okay, nasabi ko na, kung ayaw mo, edi bahala ka na. May ganun pong attitude mga kapatid. Ito pala hindi kailangan ganito sa panalangin. That's why tinuturo sa atin yung science ng prayer. Perseverance is one of the principles of prayer. Hindi ko alam kung meron nang nag-alok sa inyo, no? Nag-alok sa inyo ng isang bagay na dahil sa kakulitan, no po, kinuha nyo, binili nyo, hindi dahil kailangan nyo, kundi yung kakulitan. Sa English po kasi ito ay persistence, yung perseverance. Sa palengke, ganyan eh. Ma'am, ito po, ma'am. Bili na kayo nito. Ito. Talagang yung kakulitan, ganun din pong parang that kind of persistence ay kailangan po natin sa ating mga panalangin, mga kapatid. Parang natalakay na natin dito nung nakaraan, na yung palang sinabi doon sa Mateo, chapter 7 na ask and it shall be given. Ang ibig sabihin pala nun mga kapatid ay keep on asking. No? Ganda dun sa ibang salin, parang sa clear word yun. Continue asking and it shall be given. Hindi lang pala yun isang beses. So, kagaya po dun sa parable na binanggit ng atin pong pag-aaral, yung sa Lucas, Kapitulo 11, 5 hanggang 8. May maikling parable doon tungkol sa isang kaibigan. Alam natin yun, yung may dumating na bisita hating gabi, no? So, wala naman siyang imbak, kaya nangulit siya doon sa kanyang kaibigang kapitbahay. No? So, yun. Now, ang ating panalangin, mga kapatid, ay hindi po pala yung panalangin natin ay para sa ating sarili. No? Yung tinatawag na selfish asking. No? So, it should not be just for our own benefit. No? Ganda nito. Sabi dito, we are to ask that we may give. No? So, ang Panginoong Yesus po natin ay, yan po yung espiritu ng kanyang buhay. Yung prinsipyo ng kanyang buhay. Tuwing umaga, siya nananalangin sa Ama para meron siyang may pagkaloob sa mga tao. Sabi sa isa niyang panalangin na tala sa John 17:19, no? Alang-alang sa kanila, sa kanyang mga alagad, ay binabanal ko ang aking sarili upang sila'y mapabanal din. So, sa ating mga panalangin ay iyan po ang tamang espiritu, mga kapatid. The spirit of self-sacrifice.
The spirit of self-sacrifice. Kuminsan, ang bilis ng ating mga panalangin. Lalo na po yung mga personal nating panalangin. Kasi po ang takbo ng ating panalangin ay papunta sa sarili, paloob. Ano? Pagpalain niyo po yung aking mga mahal sa buhay. Kung pagpalain niyo ako, tapos na, limitahan. Pero mga kapatid, subukan nating manalangin ng palabas mula sa ating sarili, mga mahal sa buhay, okay, mga kapitbahay, at iba pang mga tao. Talagang wala pong limit. Walang limit yung ating mga ipapanalangin. At magtatagal tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Napakaganda po. Yung pong umupo talaga sa paanan ng Panginoon. No? So yun. Ito pong tinatawag na mission natin sa sanlibutan. Ako minsan, lalo na sa mga kabataan, meron tayong mga goal sa buhay, mga mithiin na pag ako'y nagkatrabaho, ganito, no? Papayaman ako, magtatayo ako ng bahay, sasakyan, invest kung saan-saan. Pundar ng mga bagay-bagay. Pero nagpapaalala po ang ating pagbubulay-bulay na hindi po yan ang misyon ng ating buhay. Sabi po ng isang pahayag dito, our mission to the world is not to serve or please ourselves. Mabigat po ito, no? We are to glorify God by cooperating with Him to save sinners. Same po yung ating misyon. Ang misyon natin ay hindi malayo sa misyon ng ating Panginoon. Yung mismong misyon ng Panginoon natin ay yun din po ang ating misyon. That's why ito'y kinakailangan po ng tawag nito, self-sacrifice. Yan. Self-sacrifice. So yung ating prayer ay mapabuti tayo, umunlad tayo, para mapabuti at umunlad din po ang ating kapwa. Ayun po ang gustong ipahiwatig ng ating pinag-aaralan, mga kapatid. At ito pong maganda, mga kapatid, yung atin pong kakayahan na tumanggap, ano po, ay kaayon o kasukat, ano po, nung atin pong kakayahang magbigay, magbahagi. No? Kung minsan nananalangin tayo, mga kapatid, ano? Lord, wala na pong bigas yung aking kaibigan, yung aking kapitbahay. Bigyan niyo po siya ng bigas, ng kalang makakain ngayon. Na para bang ang gusto natin ay maglagay ng daluyan mula sa langit, diretso sa ating kapitbahay. Pero mga kapatid, hindi pala ito yung daluyan na kinikreate ng panalangin. Ano po? Yung palang daluyan ng bigas papunta sa ating kapitbahay ay galing po doon sa ating bigasan. Galing doon sa ating bigasan. At kapag hindi nabawasan yung ating bigasan, ay hindi rin po madadagdagan. Ay iyon po yung nakikita ko po dito, mga kapatid. The communication of heaven ay tayo po yung mga channel. No? Tayo po yung mga channel. So there should be no selfish asking. Yung para sa sarili lang din natin. Minsan naalala ko yung isa nagkikwento na meron silang dinalaw na may sakit. No? Tinanong nila, Pastor Porto, sabi nila doon sa may sakit, sige po, papanalangin po namin kayo. Bakit nyo po ba gustong gumaling? Sabi sa kanila, brother, namimiss ko nang mag-inom eh. Namimiss na raw pang mag-inom. So, hindi po ganun yung panalangin, ano?
to please ourselves, to bless ourselves, para lalo tayong magpakasasa. Kaya, mga kapatid, ang panalangin kasi may mga itinuturo sa ating prinsipyo. Ang ganda yun nandito sa ating lesson. Ano? Yung ating panalangin, gaano man kaganda, gaano man po kabulaklak, mga kapatid, ay hindi po ito nakadadagdag ng anuman sa Diyos. Wala na po tayong may dadagdag o may babawas sa Panginoon. Wala na po. Kahit po anong ating gawin, kompleto na po ang Diyos. Everything that we do spiritual is for our own benefits, mga kapatid, at sa pakinabang ng ating kapwa. Hindi po naikinabang ang Diyos. Mas nagiging Diyos ba siya sa ating panalangin? Mas nagiging, bagaman meron tayong sinasabing to glorify God. At napahalagang prinsipyo niyan. Pero ang katotohanan po ay wala tayong pwedeng maidagdag sa Diyos. Siya Diyos na. So our prayer, sabi dito, does not work any change in God. It is to bring us in harmony with God. Kaya yan pong itinuturo po sa atin ng perseverance, ng persistence in prayer. Yun, may tinuturo sa atin. Yan pagtsatsaga. At sa akin personally, yan po yung magandang matutunan sa buhay. Kasi yun nga yung attitude ko, yung isang sabihan lang, kung ayaw mo, bahala ka. Pero sa panalangin ay talagang kulitin natin ang Panginoon. At ang isa pong dahilan din kung bakit nais nating maging persistent in prayer ay yung mga panalangin po ba natin, mga kapatid, parang hindi laging nandyan agad yung sagot. Bagaman alam natin na God is willing to hear and answer our prayer. Pero hindi laging may agad na kasagutan, no? Pastor Juby. Kung minsan ay delay. But it should not be a reason na tumigil na po tayo sa panalangin. Naalala ko dyan si Elizabeth at saka si Zacarias. No? Siguro nung kabataan nila, kagaya din ng maraming kabataan natin ngayon na walang anak, nananalangin. Siguro gusto na rin nilang tumigil sa pananalangin. Pero kung kailang kung kailang matanda na, mga kapatid, parang imposible nang matupad yung panalangin. Doon po binigay ng Panginoon si John the Baptist. The same with Abraham and Sarah, mga minamahal. So, I believe sa kanilang experience ng panalangin, meron silang natutunan. And that's the very reason why God sometimes delay answers. Meron siyang gustong ituro sa atin. So, another important thing here, bago ako magwakas, Pastor Roosevelt, is the condition of prayer. So, meron pong condition. Obedience, yung pagsunod ay lagi pong condition, mga minamahal. Obedience and faith, no? Sabi ng isang talata dito sa atin pong pinag-aaralan, if you love me, keep my commandments. Yung mga pangako po ng Diyos laging conditional. Walang pangako ng Diyos na matutupad ng walang kondisyon. Tayo din nga, kahit kapag tayo'y nangako, may mga kondisyon. So, especially with God, His promises are always, His promises always come with condition. Halimbawa po sa pagaling at marami po sa atin ang may sakit. Doon din, obedience. Sabi ng Exodus, di ba? Naalala nyo? Exodus sa, I think, chapter 15, verse 26. Sabi doon ay, kung inyong susundin ang mga palatuntunan, ang aking mga batas, ang aking mga kautusan, wala akong ilalagay sa inyo na anumang sakit na kagaya ng inilagay ko sa mga Egypt. For I am the God that heals thee. Ako yung Diyos na nagpapagal. So maging yung ating paggaling, mga kapatid. It's not just we pray ay merong agad na magic. Mga kapatid, tinuturuan tayo na
siguro i-deny yung ating mga sarili ng masasarap na inumin, lalo ngayong mainit, anong sarap wow. So, maring yun ang tinuturo sa atin, mga kapatid. So, finally, it's not just the conditions, mga kapatid. Prayer also needs actions. Mga pagkilos. Di ba, meron tayo marahil karanasan. Parang recently may narinig akong karanasan na ipinapanalangin niya yung isang babae na pero hindi ipinapanalangin niya, but she failed to communicate, parang ganyan, hanggang sa namatay na lang yung ipinapanalangin na yun. Hindi man lang niya na reach out. So meron mga ganyang regrets kasi, mga kapatid, yung panalangin ay hindi lang basta panalangin. We should take actions. Good intentions are good, but they will remain intentions unless we take action. So kung mayroon tayong pinapanalangin na kapitbahay, bakit hindi natin bisitahin? May pinapanalangin tayong may sakit na malapit lang sa atin. So bakit hindi po natin dalawin? So yan po. It's not just petitions, but actions. At yun po ang bumubuo, nagiging complete sa siyensya ng panalangin. So mga kapatid, ito po ay napakalaga, basic na bahagi ng ating buhay, prayer. Pero hindi pala siya ganun kasimple. Bagaman sa mga bata, natutuwa tayo, nanalangin sa pagkain, okay. Nanalangin sa As we grow, mga kapatid, we learn this science, the science of prayer. So, pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral, and babalik ko po kay Pastor Furto para po sa mga ilang reflections sa ating pag-aaral. Nakamute kayo, Pastor Furto. Salamat po, Pastor Michael Dalida, sa muli magandang pagkahanay ng mga puntos sa ating pong devotional ngayong umaga. Talang pong kayo mga minamahal, mga kapatid, mga taga-subaybay ay muli napagpala doon sa atin pong pinakinggan sa umaga ito. At dadako po tayo sa ating mga refleksyon. Atin pong pakikinggan si Pastor Juby sa kanyang may ibabahagi ngayong umaga. Ayan, maraming salamat, Pastor Furto. Salamat din, Pastor Michael. Nakita ko po na ito palang panalangin ay isang agham. Ito pala ay siguro kung sabi nga natin maraming mga science, maraming mga sciences. Ito na po ang pinakamataas sa lahat ng mga agham. Ito pong panalangin, sapagkat ito po ay hindi lamang pakikipag-usap sa isang tao, kundi ito'y pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Kaya kung meron po tayong pagbubutihin, pagbutihin na po natin itong pakikipag-usap sa Panginoon, Pastor Michael. Ay tayo nga, gustong-gusto nating makipag-usap sa ating kaibigan, sa ating asawa, sa ating mga katrabaho. Gaano pa kaya po ang pakikipag-usap sa Panginoon? At ang sabi sa ating text, pray without ceasing. At ang malimit na tanong dito ay, Pastor, ibig sabihin po ba kahit kami nagmamaneho, ay kami nananalangin, pikit, ay baka po kami mabunggo po. Ay mga kapatid, yung pray without ceasing, hindi po naman ibig sabihin literal yon na kayo po'y nakaluhod at nakapikit. Ang ibig sabihin po na maghapon na lang wala na tayong ginagawa. Ang pray without ceasing, mga kapatid, ay ang ating isipan ay talagang lagi pong nakatuon sa Panginoon, nakakonect. Kaya kahit po kayo mulat, nananalangin kayo. Kasi hindi naman ibig sabihin lahat na lang ng panalangin tayo pikit. Bagaman po yun ang ideal at saka po yung nakaluhod.
At ang panalangin po, ang sabi, in every thing, give thanks. Pagka minsan po mga kapatid, nananalangin lang tayo pagka tayo nasa krisis ang buhay. Aminin po natin sa hindi, ano po, paghayahay ang ating buhay, nakakalimutan po natin makipag-usap sa Panginoon. Ayan, mga viewers, maaaring nakaka-relate kayo dito. Pagka maalwan, malusog tayo, pagka tayo ay maunlad, busy-busy tayo sa mga gawain, nakakalimutan natin ang lumuhod sa Panginoon. Kaya alam nyo, minsan talagang pinapahintulot ng Diyos na tayo makaranas ng kahirapan, pagsubok, mga tukso, o kaya ay talagang mga sakit, minsan sakuna, na napakasakit, minsan kamatayan. Kasi ipinapaalala ng Panginoon na kailangan nating lumuhod. At yun po kasing pagluhod, alam nyo ang langit, bagaman napakalayo, Pastor Porto, Pastor Michael, bagaman napakalayo ng langit, napakalapit siya, is just a kneel down away. Yung pagluhod mo lamang ay naglalapit na sa atin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, napakaganda ng ating devotional for this month. Talaga pong itinuturo sa atin na tayo po'y manalangin sapagkat ito po ay pagpapakilala na tayo'y nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon and we are depending upon God at not ourselves. Kaya sana po itong ating pinag-aaralan, the science of prayer, ay lagi po nating gawin. Pray without ceasing, mga kapatid, sapagkat yan ang gusto ng Panginoon sa atin na makita sapagkat ang panalangin ay kapangyarihan. Salamat po. Okay, maraming salamat Pastor Joby, ano? Talagang lalo pong lumiliwanag, ano? Ang atin pong pag-aaral sumalin ito parang isang mukhang liwayway na Amen. sumisilang sa atin mga minamahal na mga kapatid. Okay, kung ating pag-iisipan, ano po, the science of prayer. Ating iniisip ng gusto. Samantalang ang science is a systematized knowledge obtained from studies, observation, and experimentation, mga minamahal na mga kapatid ko. So, unang bagay is, we have to study more about God. We have to know Him. Kasi, dito mababase mga minamahal na mga kapatid on how we pray to Him. Ano ba yung kanyang kalooban? Ano ba siya? Ano ba yung karakter mayroon siya? We should just study more about God, mga minamahal mga kapatid ko. And while we are doing this prayer, mga minamahal mga kapatid ko, we should have to observe things that pertains to the answer of God doon sa ating mga petition, mga minamahal mga kapatid ko. Amen. Ano po? And of course, para bagang we are also doing experimentation, mga minamahal mga kapatid ko. Nakikita natin na yung isang prayer na yun ay parang nagpe-fail ako sa ganong klaseng panalangin. And so, until you will see the right thing and the right method of prayer. Mayroong kasi dito sa there are 4 factors in prayer, mga minamahal na mga kapatid ko. Of course, number 1 is the petitioner, and the petition, the means of prayer, and the aim of prayer, mga minamahal na mga kapatid ko. No? Na pagkaminsan, na ba yung ating mga aim of prayer, mga minamahal na mga kapatid ko, tumataliwas doon sa kalooban ng ating mahal na Diyos. So remember, yung ating devotional lang isang araw, a prayer, mga minamahal na mga kapatid, is not to let God come down. But to let, para tayo ay iangat, mga minamahal na mga kapatid, palapit sa ating mahal na Diyos. Iyon dapat yung nagagawa ng panalangin natin, mga minamahal na mga kapatid ko. It's all about relationship to Him. And by this, mga minamahal na mga kapatid ko, you will feel the power of God
mga minamahal na mga kapatid, no? Not to those material things that we always ask to Him. Kasi alam niyo, di ba? Sabi nga hindi mo pa nasasabi, alam na ng Diyos yung iyong pangangailangan. What we need to know is our God. That will help us to develop ourselves into unselfish sons and daughters of Him, mga minamahal na mga kapatid. So, dito sa panalangin, mga minamahal na mga kapatid, it will also help us to develop our character. That's why, while we are having this journey of sanctification, mga minamahal na mga kapatid, which is character development, we need to have constant communication to Him through prayer. That's why our passage this morning tells us, pray without ceasing. And in everything, let's give thanks to the Lord, mga minamahal na mga kapatid. Na palagi nating nakakalimutan, palibhasa, the nature of man being selfish is always in us. Kaya ang laging naalala natin, humingi. No? Nakalimutan na natin, ang Diyos lagi namang nagpapala. But then, nasaan yung ating mga pasasalamat, mga minamahal na mga kapatid? And so, by learning and by listening this message of God and this morning devotional, magkakaroon muli po tayo ng panibagong kaalaman upang ating iugnay sa lalo pang pinakamabuting ugnayan sa ating mahal na Diyos ang ating mga buhay, na dumating tayo sa punto ng ating mga panalangin ay hindi mga panalangin makasarili, kundi panalangin umaangat sa lahat sa atin, palapit sa ating mahal na Diyos. Palibhasay, siya ang ating buhay, siya ang ating mapangyarihan, siya ang ating daan tungo sa tagumpay sa buhay na walang hanggan. Pagpalain tayong sama-sama sa umagang ito, ibigay po ulit natin kay Pastor Dalida para sa kanyang concluding part. Ayun. So, yun po mga kapatid, napaganda nung sinabi ni Pastor Porto na talagang prayer is about our character development. Pero hindi lang po yun ang focus, mga kapatid. Kuminsan kasi pag tayo nananalangin, mga kapatid, ay we tend to focus on the answer, yung magiging katugunan. Nandun tayo. Nakakalimutan nating mag-focus doon sa Diyos na magbabago sa atin, sa Panginoon natin. Ay, yun kuminsan po nangyayari, kahit po sa mga bigayan ng regalo, nakakalimutan natin yung giver, mga kapatid. Ano ba yung purpose niya ng pagbibigay nito sa atin o pagkakait sa atin ng regalo? Ang naisip lang natin yung ating sarili, hindi tayo nakatanggap, o kung nakatanggap man tayo, nandun na yung focus natin. Nalimutan na natin yung nagbigay, mga kapatid. So, dito sa ating mabigat lang, pero pwede pala nating mainsulto, mainsulto ang Diyos sa pamagitan po ng ating espiritu ng panalangin, na gusto lang natin yung gift, pero ayaw natin yung mga conditions. So, mga kapatid, ang ating Diyos ay napakabuti. Gusto niya talagang, yung willingness niya, higit sa ating willingness na magbigay, yung willingness ng ating Diyos na sagutin yung ating mga panalangin. And so, it is our privilege, mga kapatid, na manalangin ngayon with sincere hearts, na talagang gusto natin na maging kagaya ng ating Panginoon. Giver, nagbibigay, asking, so that we can give. So kung tayo mananalangin ngayon ng magandang kalusugan, para saan, mga kapatid? Kung tayo mananalangin ng mga blessing, para saan? It's all about Jesus Christ giving Himself. And so, ganun din pong sa atin. Ano mang ating hingin, we make sure that this will be a great blessing to others as well. Yun lang po, mga kapatid. Amen. Okay, salamat Pastor Dalida. Talaga namang napakagandang ating pag-aaral ngayong umaga,
At masarap pa nang tayo itong mag-usap na mag-usap. Kaya lang mga minamahal na mga kapatid ko, ang oras din naman ay nagtutumulin. Kaya nga tayo dadako uli sa atin pong susunod na bahagi ng atin pong pagsasama sa umagang ito. Atin pong muli babasahin ang inyong mga pagbati at ating ipagkakaloob ito sa ating kasama si Pastor B. Estrada. Salamat, Pastor Porto. Binabati po natin ang ating 90 Facebook Live viewers ngayon. Sama natin si Ate Shirley Azul, Benji Manrique Veloso, Fe de Mesa, Beth Opel Macasero, Ani Belonza, good morning, Rowena Reyes, Mervin Alcantara, yan, good morning, Brother Mervin, Jocelyn Lucis Pimentel, si Isel Alindrino Ortega, ganon din si Sara Fiesta, yan, good morning po, Sharon Cabahog, Daisy Manalo, yan, good morning, Ate Lolit Obon, Naning Makaraig, Heidi De Leon, at ang aking nanay, si Sara Sarte Estrada. Good morning po, nanay. Flor Imata Nanyes, nanood din po sa atin. Si Ma'am Des Angadayo. Yan, good morning, ma'am. Girly Pahe Luces, good morning. Neri Ganyola. At yan, magkakamag-anak po ito. Si Brother Nelson Ganyola. Bumabati din po sa atin ng good morning. Akin pong kaibigan, si Catherine C. Irauda. Yan, good morning. Everyone, keep safe. At si Delia Imata, good morning din po. At sabi ni Brother Ricky Abelio Mabalay, mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa makikisig na nangunguna sa programang ito. Aba, binanggit talaga, Pastor Juby Sarte Estrada. Maraming salamat, Brother Ricky Abelio Mabalay, sa iyong magandang pagbating yan. Si Esmeralda Mindaqui Vido, yan, bumabati din sa atin ng magandang umaga sa ating mga pastor at sa ating mga viewers. Ella Alcantara, good morning. Norlina Garcia Angel, yan, good morning ma'am Norlina. Si Nelson Ganyola, Rose Ledesma Reyes, morning. At si Ma'am Heidi, thank you Lord for this wonderful day. Happy blessed morning po mga pastor. God bless po. Kasama rin natin si Sir Cesar Alhambra dyan sa Santa Cruz, Laguna. Si Maria Luisa de Leon. Yan din po si Enrita Nacario Esquita Jornal. Yan, journal, ano? Dyan sa Bagak, Bataan. Aba, magandang umaga po dyan sa mga taga-Bataan. Ayun. Si Sara Fiesta, good morning. Ma'am Jubel Tagara, good morning po. Si Brother Onji Babiera, good morning. Edna Marquez, yan, marami po mga pagbati. Mike Elpa Akleta, good morning. Ruth Minggueto, good morning. Si Ma'am Lani Orbeta Mendoza, good morning din po. At Pastor Porto, pakibasa po itong kay Ma'am Daisy Villaverde. Ganito po namang sabi ni Ma'am Daisy Villaverde, good morning. Prayer for my birthday today. Prayer for my husband, Joven Villaverde. He got not feeling well. Have blessed morning to hope and love. God bless. Okay, happy birthday sa iyo, ma'am. Sana Happy birthday po. maligaya ka sa araw na ito na sumapit ng iyong kaarawan. Yan, happy birthday Ma'am Daisy, at ipanalangin Pastor Michael, itong kanyang husband, si Joven Villaverde. Pinabati rin po natin si Marilo Sevilla, si Brother Rene at Sister Baby Sayat, Ann Alvis Baladad, si Ma'am Bioli Panes Istidol, good morning po, Emily Atienza Ramos, Adelaida Malibiran, Lilia Mupera, ayan, binabati tayong lahat. Good morning din po at si interpreter, si Ma'am Lina po yan, ano, ang ating interpreter para po sa Deaf Ministry. Si Brother Beth Opel Macasero, prayers for my apo, Gabriel Milagnat, at si AJ na patuloy pagaling. In Jesus' name, amen. Ganun din po si Emma Orozco, bumabati sa atin ng magandang umaga. Felicada, good morning po ma'am.
At si Ma'am Lina, ayan, sabi, good morning po. Happy to be with this new ministry. Ayan, thank you Ma'am Lina sa iyo ding commitment na araw-araw nakakasama namin. Please pray continually for the deaf ministry, especially Stephen Paul Balmes and Franz T. to be healed sa kanilang pinagdadaanan karamdaman. Ayan, pakisama yan Pastor Michael mamaya sa iyong panalangin. Marisa Torres, good morning. Si Ma'am Nori Porto, Pastor Porto, pakibasa itong sa iyong may bahay. Okay, ito po naman ang sabi na aking mahal na asawa, please pray for Tunnel Church and Mabuhay Day Churches at San Jose Occidental, Mindoro. Okay, so sama po natin sa panalangin itong mga bahay-sambahang ito doon sa Occidental, Mindoro. Si Sir Reggie Vargas Ibanez, good morning po sa lahat. Please pray for my mother for her kidney at sana maibalik na ang kanyang normal sa pag-ihi. Maraming salamat po. Yes po. At si Pastor Michael, request natin kung possible niyang mabasa itong kay Ma'am Esmeralda. Okay, sabi po niya, Pastor, pakisama po sa panalangin ng aking asawa. Sabi po ni Ma'am Esmeralda Kibido, no? Dahil masakit po ang kanyang paa at maga ang kanyang kanang siko. Nawa po madama niya ang pagpapagaling ng Panginoon at guminhawa ang kanyang pakiramdam. Salamat po. Yun. Okay. Po. Sasama po sa prayer ni Pastor Michael. Maricel Pasqua, good morning. Si Ma'am Maricar Luntok Tagara, good morning Ma'am Marie. Maricar Mindoro, good morning. Rowena Sanusi Bugao, good morning din po. At si Ate Mavic de Leon Dael, good morning din po. At ganon din si Ma'am Bioli, bumabati sa atin. Especially daw kay Ma'am Mayan Dalida, Padua in Thailand. Kilala pala ni Ma'am Bioli Panes. Itong si Ma'am Mayan Dalida, Padua sa Thailand. Pinsan ko yan, Pastor. Yan. Kilala ko yan si Ma'am Mayan. Si Ma'am Bioli, ano? Opo, teacher po yan dati sa Banahaw View. Okay. Yan. Si Ma'am Pebi, magandang umaga po. Pakisama po sa pray na patuloy paggaling ni Lord ang mga sakit ko at patnubayan ang mga nasa ibang lugar sa kanilang pag-work nila. Maraming salamat po. Yan, may mga anak si Ma'am Pebi sa ibang lugar, sa ibang bansa. Marahil ano po, panalangin natin. Mylene Lubugan Magpantay, good morning. Imelda Abugan, good morning po, Sister Imelda. Si Brother Eliseo Malaka, good morning. At Neri Ganyola, napakasarap naman itong mga prutas na inilagay ni Sister Neri. Good morning po. At Pastor Porto, pakibasa po itong kay Goldberry Tesclo. Okay, ganito po naman ang sabi ni Ma'am Goldberry, ano? Good morning po sa inyong lahat. Kami po ay lubos ang pagpapasalamat sa ating pong may kapal sa mga blessing na ibinibigay niya at salamat po sa mensahe ngayong umaga. Pagpalain po tayong lahat. Salamat po. Yan, thank you. Salamat po yon. Mula naman kay Ma'am Nori, please include Gideon Bergola in your prayer for his schedule chemo tomorrow sa PGH. Pray also for Gian Bergola's health condition. Ayan, so dalawang pangalan po yan, ano? Donna Valdez Flores, good morning. Pastor Porto, pakibasa po ito kay Ma'am Shoni. Okay, ganito po naman sabi ni Ma'am Shoni. Good morning, Pastor Joby, Pastor Michael at sa lahat. Pakisama po sa prayer ang aking kapatid, Beth Di Garcia. May sakit po siya. Kailangan niya ang tulong ng Panginoon. Maraming salamat po. Ayan, Beth Di Gracia po yan. Asawa po ni Brother Teddy Di Gracia. Ayan. Di Gracia, okay. Po. Sige po, Ma'am Shoni, sama po namin sa prayer yon. At Sister Nena Esmilio, good morning. Ve Pasco, good morning. Brother Resti Sinata de la Cruz, good morning. At sabi po ni Goldberry Tesclo, good morning po sa inyo, Pastor. Gayon din kay Pastor Dalida. Salamat po sa misay ngayong umaga at kami lubos na nagpapasalamat sa blessing na ibinigay ng Panginoon dito sa Lipa. Yun, sa Laes. Adventist Academy, Adventist School po ito. God is always good to everyone. Ayan, thank you po. Thank God.
Yan. Brian Villamor Arwita, good morning. Please include in prayer my brother RJ to walk with God and to change his ways. Yan, yes, Brian Villamor Arwita, sama po namin sa panalangin. Si Ma'am Lita Ranyula Ocampo, good morning. Si Ma'am Des Angadayo, nagpapasalamat po kami sa Panginoon at sa kanya sa inyong mga panalangin at matagumpay na blood transfusion kay Ma'am Yvonne Rigor. Maraming salamat po. Aba po rin Praise po, God. Panginoon, at naway patuloy pong gumaling si Ma'am Yvonne Rigor. Ito yung mga pagbati ni Ma'am Bioli, si Julio Panes, si family sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Binabati niya si Jenny, Jason, Rosel, Jinjen, at lahat po ng mga kapatid sa Lukban, the Macasero family, Padalian family, Raniola family, Dayaperas family, Nits Nada and family, and also to Pastor Juby and family. Thank you, Ma'am Bioli. God bless po dyan sa inyo sa Australia. Si Ma'am Judy Santiago, dito po sa Lutukan. Pagpalang umaga po. Good morning. Pastor Porto, pakibasa po ito. Okay, ganito naman ang sabi po ni Ma'am Sherlyn Burgos. Good and blessed morning, everyone. Please pray for me and my family to stay and stand to our faith, and my family, friends, and relatives who are watching this may open their hearts and minds to enlighten them. Yan, thank you. Pastor Michael, pwede pong pabasa itong kay Sister Annie. Okay, sabi po ni Sister Annie Vilonsa, pakisama po sa prayer si Aida Alcala Marasigan sa kanyang sakit. Naway maibsan sa tulong ng Panginoon at ang patuloy din siyang makinig dito sa ating morning devotional, at ganun din si Ken Mark Prado na lagi ding makinig at ang banal na espiritu ang kumilos sa kanila. Salamat po. Ayan. So, pakisama po sa prayer yan, Aida Alcala Marasigan at si Ken Mark. Ayan po. Binabatiin po namin si Ken Mark Prado. Nanonood po siya sa atin ngayon. Good morning po, Sir Ken Mark. Sabi naman ni Brother Nelson Ganyola, good morning po. Sama sa prayer ang Ganyola family for guidance and protection and good health. Sa mga blessing na tatanggap namin, maraming salamat sa Diyos o Panginoong Diyos sa mga pagpapala, gayon din po sa mga taong nagbibigay sa amin. Si Dedan Asupardo, good morning Pastor Mike. Si Mama Wilma Baez, good morning, happy Monday po sa lahat. At Good morning. Pastor Michael, pakibasa po itong galing sa iyong napaka-supportive, magandang asawa, si Ma'am Liza. Ayun. Oo. So, good morning po galing sa aking commander. Good morning po sa lahat. May we always feel God's love and mercy and experience the power of prayer today. Happy Amen. 69th birthday also to my beloved auntie. Yung amin pong auntie Ninang, Judy Moleño in Camalig Albay. Let's pray for her. Thank you. Opo. Ayan, binabati po namin ng 69th birthday si Auntie Judy Moleño po yan, sa Camalig Albay. But thank you, Ma'am Lysel, sa iyong support sa amin at kay Pastor Michael Dalida. Maria Loida Magirang, good morning po. Si Sir Ed Alcantara dyan sa Siniluan. Good morning, Pastor Juby, Pastor Roosevelt, Pastor Michael Dalida, si Brother Bernie. Ayan, wala lamang po si Brother Bernie ngayon at sa lahat ng bumubuo ng programang Open Love, maraming salamat po sa pagsama sa prayer. Ayan. So thank you rin po sa mga kapatid dyan sa Siniluan Alcantara family. Ganun din po kina Dr. M at sa lahat po ng mga kapatiran dyan. Si Pastor Acer Bosito, magandang umaga, Pastor. Salamat po sa inyong panonood. Adin Yabot, ayan, good morning Sister Adin. At ganun din si Brother Nelson, kasama sa prayer ang aking kalusugan. Si Mayet Elpa Cleta, ayan, binabati si Pastor Michael. Alpi Jane Sadora, ayan, good morning din po. At si Naning Makaraig, ayan. Thank you Lord, muli ngayong umaga nakatanggap na naman ng magagandang mensahe. Salamat sa mga pastor na patuloy naghahatid ng mga magagandang mensahe.
Pastor Porto, pakibasa po kay Ma'am Jocelyn Luces. Okay, ganito po naman ang sabi ni Ma'am Jocelyn. Amen. Thanks po, pastors, for the enlightenment. We are reminded not to just utter the prayer for our own sake. Okay. Yan, thank you Salamat po. po. Si Jalinbert de Los Santos Cercado, good morning. At si Sir Ed, pakisama po muli, Pastor, siyempre ang aking anak na si Franz Goodwin Alcantara para po sa final exam ngayon doon sa AUP, at kung yung kapatid ni Sister Ella na si Jenny Harabejo para sa NCLEX exam doon sa Australia. Salamat po and more power sa Hope and Love. God bless po sa lahat. Yes po, Sir Ed. Si Ate Politz, good morning po. At Sister Emma, ako po talaga pastor, inaamin ko po. Salamat po sa mga pastor sa aking napakinggan sa umagang ito. Talaga pong ako po ay ganyan po. Lalo na po at ako'y may problem, hindi ko po magawang mag-pray. Hindi ko po alam kung bakit ganoon ako. Aba? So dapat po, kung may problema, mas lalo tayo, Sister Emma, manalangin. Sa oras na ayaw mong manalangin, that's the time you should pray. Okay? Pastor Michael, pakibasa po itong kay Ma'am Bioli. Okay, kay Ma'am Bioli po. Good morning, Ma'am Bioli. Salamat sa inyong pagbati. Po. Sabi po niya, thank you, Pastor Michael. Napakaganda ng inyong naibahagi. Salamat po sa Panginoon. Prayer is talking to God. The best way of communication to God that never needs battery, nor experiencing lobat or no signal. The Lord is just a prayer away. Let's talk to the Lord anytime and anywhere, for He listens to us. Ang ganda po, ano? Ang ganda. Parang cellphone. Pero higit pa sa cellphone. Walang lobat, walang battery, walang baterya. charge. Yan. Thank you, Ma'am Bioli. Napakaganda po ng reflection mo. Si Vilma Alido Pagasian. Thank you, mga pastors. Ingat po kayo. Salamat po sa magandang mensahe, Pastor Porto. Salamat sa patuloy na pagsama mo sa inyong mga prayers para sa aming buong pamilya. Yan. God bless po, Ma'am Vilma Alido Pagasian. Si Ma'am Hazel Moico nanonood sa atin. Good morning. May De Leon Sumia, good morning. Si Ma'am Presi Paigao, good morning po mga pastor at viewers po ng Hope and Love Devotionals. Patuloy po nating isama sa prayer si Brother Nino Liabe. Because he is transfer at MMG Hospital sa Calapan. God bless you po. Ayan, pakisama po si Nino Liabe. Ano po sa kanyang kagalingan. Tuloy-tuloy po tayo, mga ilan na lamang po ito, pero lalong dumarami, bumubuhos ang mga request. Pastor, pasama po sa prayer si Ramil Alimagno. Nawa po maging maayos na ang kanyang pakiramdam. In Jesus' name, amen. Mula po kay Maria Loida Maghirang. Ma'am Besisyo, good morning. Mr. Becky Ramirez, good morning, Pastor. Thanks for the inspiring message. Manalangin tayong walang patid sa ating Diyos. God bless us all. Yan po. Amen po. Marieta Iteho, it's nice to start a day with God. Good morning po. Yan, tama po yan. Gemalyn Flores, good morning. Donna Valdez Flores, good morning. Gemalyn Flores, Pastor Mike, we miss you here in Caloocan. Ba, mga kasamahan mo pala ito dati dyan sa Baisa, ano po, sa PPH na Rahil. Sister Lolit Obon, Pastor, pabati sa aking pamangkin, M.Co. Marin Obon, nanood from Australia. Aba, shout out po kay M.Co. Marin Obon, nanonood yan po sa Australia, na pamangkin po ni Ate Lolit. Pastor Porto, pakibasa po itong kay Ma'am Heidi De Leon. Okay, ganito po naman ang sabi ni Ma'am Heidi. Amen po. Salamat po sa tinapay ng buhay na nakakabusog sa umagang ito. Pastor Michael, sa pamagitan po ng panalangin ay ito po ang pakikipag-usap po natin sa ating Panginoon, at dito po natin na ipapadama ang ating relasyon sa Kanya. Pastor, pakisama po ang aking apo si Baby Georgie na nilalagnat po dahil po tumutubo po ang ngipin niya. Salamat po and God bless.
Yan, sama po natin si Georgie. Salamat, Ma'am Heidi. God bless po sa inyong pamilya. Julian Delizo Sardia, good morning. Si Coach Leona Manalo, morning po. Magandang buhay sa ating lahat. Moses Dabu, good morning. Nora Pasco Pidakan, good morning. Cesar Alcantara, ayan. Good morning. Pakisama po ang aking anak sa kanyang pag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Naway natanggap po sana siya. Opo. At Ma'am Bioli, nagpapasalamat kay Pastor Michael. Si Praxi Cadiz, ayan, bumabati sa atin ng good morning. Si Sharon Cabaho, good morning po sa inyo mga pastor. Pasama po sa prayer ang aking pong lagnat at ubo. Saka po si Boss Sajo Indian, investor po namin na nag-positive po, nakakonfine po sa hospital dito sa Abu Dhabi. Good morning po dyan sa mga kababayan natin sa Abu Dhabi. Pray din po sa Tita Feco, positive din po. At ang kalagayan po ng JAD Contracting Company at ang may mga problema po sa visa status dito sa Abu Dhabi. Pray din po sa outpouring of the Holy Spirit sa aking 3 anak na sa lahat ng aming family member. Maraming salamat po. Napakalayo pala ni Ma'am Sharon Cabahog diyan po sa Abu Dhabi. So isama po natin ang kanyang boss at mga kasama pa. Si Brother Bernie, na-miss natin si Brother Bernie, hindi siya naka-join sa live. Sabi po ni Brother Bernie Bando, Pastor, good morning, pakisama din po ako sa prayer. Masakit katawan ko. Tumulong ako sa paggawa ng bahay ng ating kapatid. Maraming salamat po at God bless. Pagaling ka, Brother Bernie, para kay aming makasama. Babi po ni Praxi Cadiz, pag-pray po, Pastor, niyo ang aking family, sana hindi magkasakit. Opo, Praxi Cadiz, watching from Canada. Good morning. Diyan sa mga taga-Canada. Si Jake Mama's Love, good morning po. Cha at Jacob Wetmore, here watching from Missouri, USA. Good morning po diyan sa America, Missouri. Ang dami po nanonood galing sa ibang mga bansa. Salamat po. Felicima Tunguhan, good morning, watching from 70 Adventist diyan naman sa Mahihai, Laguna. Okay? So, yan po ang ating mga pagbati per request. Atin lang banggitin dito sa akin. Maaring may mga nanonood na hindi po natin napansin. Si Ma'am Presi Paigao, nanonood po. Glenn Tam Isilyar, aking pinsan. Pastor Aser Busito, Emer Rumarate, si Sir Emer ng AUP, good morning. Angeline Tabianan, Ma'am Angie, good morning kayo ni Pastor Eric. Ed Alcantara, Melchor Ilada Cadiz, Brother Melchor, aking kaibigan, si Marie Christine Santiago, nanonood din. Vladimir Serte, good morning. Si Mama Liwanag Peñamante, yan, good morning po, Mercado. Morning din po at sa iba pang mga viewers natin. Si Brother Joseph ay atin pong binabati ng isang magandang umaga at kahapon siya po ay aming dinalaw doon sa Candelaria sa West Valley sa bahay po ni na Sister Mila Ismilio, bagaman wala sila doon. Brother Joseph, pagaling ka, sasama ka namin sa panalangin at nawa ikaw ay lumakas na ng lumakas, yan naman po ay patuloy ang paglakas. Hindi lamang pa siya kailangang humarap sa cellphone o sa laptop upang yung kanya pong nararamdamang vertigo ay mawala. At panalangin po natin na gumaling na po siya at marahil kung meron pa po kayong kilala na therapist o anong kagamutan nitong vertigo ay inyo pong i-message sa amin kay Brother Joseph para matulungan po natin siya sa kanyang pag-aaral, makatapos siya sa kanyang theology at ganoon din sa ministry nitong ating pong Hope and Love. Okay? So, yan po ang ating mga pagbati. Maliban sa ating mga kasama, kung mayroon pang mga dapat batiin at prayer request. Pastor Porto? Okay, so sama po natin sa panalangin at ako'y nagpapasalamat yung ating idinalangin na pasimula ng pagtatayo ng bahay-sambahan dito sa Masaya ay pasisimulan ngayong araw na ito. So maraming salamat sa ating panalangin kahapon at bigyang katugunan ito. Idalangin po natin ang pagpapasimula nito. Ayan. So Pastor Michael, meron kayong marahil
Okay na po? Alin yun, Pastor? Amaya? Masaya. 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 Masaya yan. Masaya. Okay? At Pastor Michael, paki-pray po ngayong araw na ito ay recognition at graduation po ng Lutukan Ayun. Adventist Elementary School. Ayan, kasi magtatapos. Yung iba nating paaralan. Ang aming dalawang chikiting ay purihin ng Panginoon at sila ay may mga achiever. Ayan. So, Praise the Lord. Tangin natin sa Panginoon po ni Sir Helmer Hala, ang ating napakasigasig na principal dito po sa ating Lutukan. Kasama si Ma'am Lilet Hala, Ma'am Junice Masaling at si Ma'am Jaya B. Pilayo. Ayan, paki-pray po na maging successful ito ngayon. Right after ng ating devotional, kami po pupunta na sapagkat magsisimula po ng 8 o'clock. Thank you po. Sige po, tayo ay umako na sa ating panalangin. Pangungunahan tayo ni Pastor Michael Dalida. Okay, sige po. Tayo po ay manalangin, mga minamahal na mga kapatid. Ama namin sa langit, isa pong pribilehiyo na sa umagang ito ay lumapit po sa inyong harapan na taglay po ang paggawa at ang mga merits ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na bagaman kami hindi karapat-dapat, subalit dahilan sa dugo ng inyong anak, ginawa po kaming marapat na lumapit sa trono ng awa upang makipag-ugnayan at makanig po kayo, mahal naming Diyos. Pasasalamat po, Panginoon, ang aming ibinabalik sa inyo sapagkat kayo po'y karapat-dapat. Unang-una, pinasasalamatan po namin kayo, O Diyos, sa inyong ministeryo ng pag-abot sa mga kaluluwa sa pamagitan po ng iba't ibang kaparaanan. Panginoon, napakalaga po ng mga kaluluwang ito. Ang pasasalamat namin sa inyo para sa kanila ay nais po namin ipaabot. At salamat na hindi niyo po minamarkahan ang aming mga pagkukulang, kundi sa bisa ng dugo ni Kristo, kami po'y inaaring ganap. Narito po, pasalamat po sa karawan ni Sister Daisy Villaverde. Panginoon, salamat sa kanyang mga taon. At alam po naming bibigyan niyo pa po siya ng maraming taon para sa inyong kaluwalhatian. Sa pagsapit din po ng kaarawan ni Auntie Judy, salamat din po, Panginoon. Sa inyong pagpapala, sa paaralan po ng Laes, O Diyos, amin kayong pinupuri. Sa inyong kabutihan, sa matagumpay na transfusion, kay Ma'am Ibon Rigor, salamat din po, Panginoon. Napakabuti niyo po sa aming lahat. At ngayon po, Panginoon, namin pong inihaharap sa inyo ang aming mga kahilingan. Marami pong mga karamdaman, Panginoon, na dulot ang kaaway sa aming buhay. Amin pong idinadalangin, Panginoon, si Joben na ngayon po'y nilalagnat. Gandin po si Gabriel at si EJ, Panginoon. Kagalingan po ang igawad sa aming mga minamahal na ito upang patuloy po nila kayong mapaglingkuran, mapapurihan, maging sa kanilang mga murang kaisipan, Panginoon. Patuloy din pong pagpalain ang deaf ministry na pinangungunahan po nila Sister Lina. Pagpalain niyo po ito, maabot po ang maraming mga tao na parang hindi gaanong pinapansin ang aming pamayanan, na hindi maabot ng mga paglilingkod maging ng inyong mga lingkod. Subalit nagpapasalamat kami na meron kayong binabangon para sa kanila. Ang mga may karamdaman din po na sila Steven Balme, si Franz T, Panginoon, alalahanin po ang mga
minamahal namin ito, pagpalain po sila, pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Ang amin din pong mga pagawain ng inyong iglesia at kanilang mga paglilingkod, Panginoon, pagpapalain niyo po. Ano man pong hamon sa buhay iglesia, itutulungan po silang malagpasan. Ang Tunnel Church, Mabuhay Church, ang Masaya Church, Panginoon, kayo po ang magkalob ng kanilang mga pangangailangan, hindi lamang po sa pinansyal, mga blessing galing sa inyo, kundi din po, Panginoon, ng spiritual blessing sa buhay ng iglesia, sa mga kapatiran, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa inyo. Ang nanay po ni Sister Reggie, O Diyos, aming dalangin na inyong hipuin ang kanyang kidney at siya ay manumbalik sa kanyang normal na pag-iat. Anumang mga pagkukulang at mga pagbabagong nais niyo pong mangyari sa kanyang buhay ay nawa po ay may sagawa, Panginoon. Si Brother Kibido, masakit pong kanyang paa at ang kanyang siko, Panginoon. Bigyan siya ng kaginhawahan ngayon. Kasama na rin po ni Sister Feby sa kanyang patuloy po namin at aming hindi tinitigilang panalangin sa inyo, Panginoon, para sa kagalingan. At sa lahat din po ng inyong mga anak nito, ibigay po ang Espiritu ng aming Panginoong Jesucristo, ang pagtsatsaga at pagtitiis ng mga banal sa gitna ng ganitong mga karanasan. Ang mga mahal din po niya sa buhay at mga mahal namin sa buhay na nasa mga ibang lugar, Panginoon, pagpapalain niyo po sila at pag-iingatan at ang layunin niyo para sa kanila sa mga lugar na yun ay magampanan, Panginoon. Si RJ, Lord, aming special na idinadalangin, tulungan pong bigyan ng direksyon ang kanyang buhay, baguhin po siya, ang kanyang lakad ay inyong gabayan patungo sa inyo. Ang mga bergula, mga may sakit, si Gideon, Panginoon, siya naka-schedule po para sa paggamot sa kanyang kanser. Tulungan niyo po, Panginoon, na siya gumaling. At gandin po ang kalagayan sa kalusugan ni Brother Kian Bergol. Dalangin din po namin ang karamdaman ni Sister Beth de Gracia. Panginoon, tutulungan niyo po siya sa kanyang dinaraan ng karamdaman nito na ito po ay lumipas at magbigay ng luwalhati sa inyong kanyang paggaling. Si Sister Sherlyn Burgos, Panginoon, aming idinadalangin po siya, kasama po ng kanyang buong pamilya na sila po ay manatiling matibay na tumatayo sa pananampalatayang ipinagkaloob niyo sa kanya. Kasama na rin po ng kanyang mga kamag-anakan, mga kaibigan, at ganon din po ang sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Marami po sa mga mahal namin sa buhay na ito at mga kaibigan ay lubhang minamahal niyo rin po, Panginoon. Maabot po sila ng inyong salita, maabot po sila ng inyong biyaya at amon. Kagalingan din po para kay Brother Nelson Ganyola, Panginoon, at ang buong Ganyola family, inyong pag-iingatan sila, gamitin silang mahusay na instrumento ng inyo pong kabutihan sa lahat. Awa din po at kagalingan para sa aming kapatid na si Brother Ninyo Liabe, Panginoon. Alam niyo po ang kanyang paglilingkod, alam niyo po ang kanyang layunin, Panginoon. Nawa ay kagalingan po ang ipagkalob sa kanya. Kasama na rin po si Kuya Ramil Alimagno. Maging maayos po ang kanyang pakiramdam. At si Baby Georgie, O Lord, tutulungan niyo rin po siya na ang malagpasan, kagaya po ng ibang bata, itong panahon ng kanyang pagngingipin. Ang anak din po ni Brother Cesar, Panginoon, sa ibang lugar, nawa po ay natanggap po nawa siya sa trabaho at sasamahan po siya sa kanyang gawain na kayo po ang maluwalhati. Gandin po Sister Sharon Kabahog, kanyang lagnat at ubo, Panginoon, pagagalingin. Kasama na rin po ang kanyang pinaglilingkuran, si Mr. Sadio, na nagkaroon ng COVID. O Diyos, pagalingin din po. At ang kanila pong gawain sa JAD Contracting Company, pagpapalain niyo po ang kanilang kumpanyang ito, hindi lamang po
financial blessing ang sumakanila, kundi sa pamagitan ni Sister Sharon, Panginoon, ay makilala din po kayo sa kanila pong lugar. Si Brother Bernie, Panginoon, bagaman na hindi po siya namin nakasama, subalit salamat po sa kanyang paglilingkod at inyong alisin ang sakit ng kanyang pangatawan. Si Praxi Cadiz, Panginoon, at ang kanyang pong pamilya, nawa, Panginoon, ay poproteksyonan nyo rin po sila. At kagaya ng inyong layunin para sa mga pamilya, sila din po'y gamitin ninyo na mga mahuhusay ninyong saksi ng inyong pag-ibig. Ang karamdaman din po ni Sister Aida Marasigan, Panginoon, pagalingin po siya. Dalangin din po namin, especially ang aming tagapakinig na si Brother Ken Mark Prado, Panginoon. Patuloy siyang makinig at ang inyong banal na espiritu ang patuloy na kumilo sa kanyang isipan. Full recovery po para kay Brother Joses, O Diyos, at alam ko pong siya inyong pagagalingin. At ganun din po, Panginoon, ngayon ang mga recognition ng aming mga paaralan, pagpapalain niyo po, Panginoon, ang kanilang mga programa. Salamat sa inyong kaloob na karunungan sa aming mga anak, especially sa mga anak po ni Pastor Juby. O Diyos, patuloy pong palaguin ang mga batang ito na magagamit kagaya po ng kanilang ama na siyang nagsisilbing halimbawa sa kanila. Ang aming paaralan din po dito, ang CIAS at sa iba't ibang lugar, Panginoon, inyong pagpapalain ang mga paaralan namin ito. At pinasasalamatan din po namin, Panginoon, ang inyong kabutihan sa Alcantara family, sa mga dininig po ninyong panalangin para sa kanila. Ang amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang aming mga tagapakinig, marahil may iba't iba din po silang panalangin at pasasalamat inyong pakikinggan. Salamat po sa mensahe na inyong ipinagkaloob sa amin ngayon, O Diyos, at sa kaliwanagan ng isipan. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, si Franz Alcantara. Siya po'y mag-exam ngayon. Pagpapalain po siya, bigyan ng karunungan. Ganun din po si Jenny Harabejo, mag-inclex din po siya sa Australia, Panginoon. Salamat po na ipagkakaloob niyo po ang karunungan sapagkat kayo po ang aming karunungan at ang aming pong kapangyarihan sa aming pong buhay. At amin din pong pinasasalamatan, Panginoon, ang inyong pag-iingat sa lahat po naming mga paglilingkod, lalo na po kaming mga pastor, Panginoon, sa aming mga paglalakbay at sa lahat po ng aming mga gawain. At Panginoon, namin din pong idinadalangin na ang iba pa po na mga hindi po namin nabanggit, pagpapalain niyo po sila. Mayroon silang mga bigat ng kalooban na kayo lamang po ang nakadarama. Alam ko po na inyong dama ang kanilang bigat. At hangad niyo po ang paginawahin ang aming mga pakiramdam. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming mga panalangin. At alam po namin na hindi bibiguin. Lahat pong ito, Panginoon, ay para sa inyong kaluwalhatian. Hangad po namin na kami po'y maging blessing ngayon sa aming mga kapwa. Ipagkaloob po sa amin ang lahat, ang banal na Espiritu, upang mapaglingkuran namin ang iba. Ito pong aming dalangin, Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig at sa inyong willingness na tugunin ang aming panalangin. Salamat sa blessing para sa lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ayun. Pastor Porto? Okay, salamat po at tayo po ay dumating na po sa takdang oras na tayo po ay magpapaalam. So atin pong ay paabot yung atin pong mga pamamaalam. Pastor Dalida, baka ikaw ay mayroon pang babatiin? Opo, sa ating pong mga tagapakinig sa iba't ibang lugar, salamat po sa pagsama po sa atin sa oras na ito. Ang blessing ng Panginoon po ang sumainyo para sa araw na ito. At
salamat din po sa aking mga kasamaang pastor dito. Especially po sa ministeryong hindi namin kaya. Ministeryo ni Sister Lina. Amen. Salamat po. Okay. Okay, at siyempre, Pastor Joby. Ayan, thank you very much po mga kapatid. Ganun din sa aking mga kasama kay Pastor Michael sa tuwing Monday na siya po'y naglilingkod sa atin as speaker. At ganun din nga kay Ma'am Lina. Talaga specialized po ito. Talagang bukod tangi po. So thank you very much po at hopefully marami po tayong maabot na talagang deaf ministering ito ay makatulong po hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa na meron pong ganitong mga pangailan. At sa aking partner, always supportive din si Pastor Porto. Thank you very much. God bless po sa ating lahat mga kapatid. Salamat po sa ating sa inyong panonood ngayong umaga. Opo, gusto ko lang isingit, Pastor Porto, ito ang aking kabatch at kaibigan, si Brother Ariel Ebreo. Salamat sa pagtutok, kabatch, friend. At salamat din sa regalo. Amen. Ayan, napakabait na kabatch yan at kaibigan. Elder din po natin yan sa Batangas. Okay. So maraming salamat mga ginigiliw na mga taga-subaybay at mga minamahal naming mga kapatid na kayo'y patuloy na tumatangkilik sa programang ito ng Hope and Love. Ito nawa ay isang kasangkapan upang tayo lalo pang maging malapit sa ating mahal na Diyos at patuloy tayong magkaroon ng kapanatagan lalo higit sa panahon ito ng pandemya na mayroon tayong inaasahan at handang lapitan hindi ang ating mahal na Diyos na laging tumutugon sa ating mga panalangin. Muli po, salamat po sa ating lahat at patuloy po kami nagpapanyaya na sa araw ng bukas, muli po namin kayo makasama sa programang ito. Patuloy natin pagsasaluhan ang mahalagang mensahe na pagkakaloob ng ating mahal na Diyos. Salamat, Pastor Dalida, sa iyong mensahe ngayong umaga at sa ating admin, si Pastor Joby, maraming salamat sa iyo. At gayon din sa ating masipag na tagapagsalin para sa mga deaf. Salamat po, Ma'am Lina. At kami talagang hindi nyo binigo sa amin pong pag-aanyaya sa inyo. Kayo aming patuloy ng nakakasama. Sana po ay ang paglilingkod na ito'y managana at marami pang mapagpala. Minamahal na mga kapatid, paalam na po, babay na po sa ating lahat. God bless Amen. po. God bless mga kapatid.